So, sa kanina, habang nagpiprint tayo ng power sublimation tie delays, nagkaroon ng problema yung printer natin kanina. So, kanina, first step kong ginawa, nag-test print muna ako. At yung lumabas nga, yung result niya, hindi ko lang siya napakita. Yung result niya is kulang-kulang yung pagkakaprint niya. So, parang bungi-bungi. So, may kulang-kulang na colors. So, kaya kailangan nating buksan yung printer para malaman natin kung ano yung diferensya niya or ano yung problem, error niya sa loob. So, samahan nyo ako, tingnan natin loob. Sa pag-check ko ng printer, una ko napansin talaga is yan, medyo lost thread na. So, napuwersa siguro pagbubukas kasi siguro hindi alam kung paano buksan. Na lost thread siya. So, kailangan na lang nating paltan yung ink tank. So, be careful pag magbubukas tayo ng mga ganyan. Kasi pag na lost thread yan, talagang hindi kakapit yung ilalim niya. So, yung nagko-connect dun sa print head, hindi na siya sisip-sipin para ibuga dun sa ating papel pag nagpiprint. So, ang kailangan natin dyan is paltan kasi no choice. Kailangan natin paltan yung ink tank para mas maayos yung buga ng ink. So, kukuha tayo ng ink tank sa ibang printer. Yun na nga, sa pag-check ko nung printer sa loob, sad to say na mas malaki pa yung sira niya sa loob dahil napuwersa yung pinaka-print head sa ilalim, nasira siya, nabasag siya at kailangan natin silang paltan. Mahal pa naman yung print head, nagkokos ng mga 12K. Pag wala medyo gahol na tayo ngayon, so ang choice natin is bumili ng print head or paltan yung printer mismo. So, dahil sira yung print head ko, sapuli natin. Kasi lilinisin ko lang dapat to kung baka kasi barado lang. Pero upon checking, yan yung nangyayari. Kita nyo yun, sa tabi siya lumalabas, so ibig sabihin basag na siya. Dapat parang pa-shower dito siya lumalabas sa gitna. May mga maliliit dyan kasi, hindi na, may maliliit yung butas, so dapat din siya lumalabas. So, bibili tayong bago, no choice. So kaya bibili tayong print head. Mahal pa naman yun.